Anna's point of view. Bago ako lumabas sa bahay ko, ay pinasadahan ko muna ng huling tingin ng aking sarili sa harap ng salamin. Isang pink close neck na may sparkling glitters na tila mga bituing nagkalat sa tela ng dress na suot ko ngayon. May manggas ang suot kong dress, kaya hindi naka-expose ang aking balikat na may sugat. Hindi na masyadong halata ang peklat dahil sa mamahaling ointment na 3 times a day kong pinahid sa sugat ko para walang maiwan na peklat. Mabuti na lamang at hindi ko nakalimutang bumili ng ointment for scars. The last time na bumisita ako sa pamilya ko sa ibang bansa. Umabot lamang hanggang sa kalahati ng aking hita ang haba ng dress, kaya na-expose ang aking legs na hindi man pang model ay hindi naman papatalo kung sa pakinisan ng labanan. Sandals na may taas na 1.5 inches ang taas ang pinili kong isuot dahil ayokong nagsusuot ng sandals na masyadong matataas ang heels. Ang buhok ko naman ay tinaas ko tapos ipinusod at hinayaang maglaglagan sa gilid ng aking mga pisngi. Ngunit bahagya ko yung kinulot-kulot para mas magandang tignan. Ang mukha ko naman ay inaplayan ko ng light makeup at isang ruby red lipstick mula sa aking sikat na international brand ng lipstick. Ang ginamit ko sa aking mga labi. May pagmamalaking itinaas ko ang aking noo. Hindi man ako ganoon katangkad, ay binawi naman sa aking mukha. Kaya okay na sa akin yun. Pagbaba ko sa sala kung nasaan naroon si Dwayne na naghihintay sa akin, ay hindi ko mapigilang mapangiti. Nang makita kong napatayo siya at napanganga nang makita ko. Napailing ako at bahagyang natawa nang natili pa rin siyang nakatingin sa akin at tila ayaw kumurap kahit nasa harapan na niya ako. Anong nangyari sa'yo, Dwayne? Nahipan ka ba ng hangin? Nagbibiro ang tono na tanong ko sa kanya. Hinawakan ko ang baba niya at natatawang isinarado yun. Laway mo, tumutulo. Ayokong magpunas ng sahig. Wala sa loob na napalunok si Dwayne at pinunasan pa ng kanyang palad ang kanyang bibig. Naisahan mo ako dun pero ang ganda mo kasi Anna. Magmula nang magkakilala tayo ay, ngayon lang kita nakitang nag-ayos ng todo. Well, hindi naman yung todo but you're stunning tonight. Siyempre, bahagi to ng aking moving on project. Nakangiting sagot ko sa kanya. Moving on kay Avan at moving on sa dating Anna. Meaning, magmula ngayon ay tatanggap na ako ng mga maliligaw, sakaling may maglakas loob na manligaw sa akin. Kasama ba ako sa mga tatanggapin mo bilang manliligaw? Biglang tanong sa akin ni Dwayne sa tonong pabiro. Ngunit alam kong seryoso siya sa kanyang tanong at dinaan na lamang niya sa biro. Si Dwayne ang tinuturing kong best friend, kaya ayokong mawala siya sa akin kapag binigyan ko siya ng chance, ngunit hindi mag-work ang relationship namin. Ayokong masirang relasyon namin bilang magkaibigan dahil sa aming damdamin. Umalis na nga tayo at baka malate pa tayo. Dapat maaga tayo makarating para makita natin ang mga kaganapan mula sa umpisa. Pag-iba ko ng usapan. Ano kaya ang dahilan at binigyan ka ng invitation card ng ama ni Cassandra? Kailangan natin maging alerto dahil mukhang may masamang binabalak ang babaeng yon. Natitiyak ko na siya ang dahilan ko bakit ka binigyan ng invitation card ng kanyang ama. Kahit na hindi mo naman siya kilala ng personal. Sabi ni Dwayne habang naglalakad kami papunta sa nakaparada niyang kotse. Wala akong pakialam kung ano man ang binabalak niyang gawin, ngunit hindi ko siya uurungan. Matapang kong sagot sa kaibigan ko. Kahit na hindi na ako bodyguard ni Avan, ay hindi pa rin ako tumitigil sa paghahanap ng ebidensya na magpapatunay na tama ang hinala namin ni Dwayne kina Cassandra at Sylvia. Ngunit hindi ko to ginagawa dahil gusto ko makabalik sa pagiging bodyguard ni Avan, kundi ginagawa ko ito in the name of the law and for justice. Basta tandaan mo na palagi kang mag-iingat. At lagi lamang akong nasa tabi mo para tulungan ka. Sinserong sabi ni Dwayne. Ngumiti lamang ako ng bahagya bilang tugon sa kanyang sinabi. Medyo rush hour kaya natagalan kaming makarating sa mansyon ng mga Sebastian. Pagkapasok namin sa loob ay nag-uumpisa na ang party. May mga kakilala kami ni Dwayne na nakita pero hindi namin sila kilala personally. Nahuli na nga tayo ng dating ay nakaka-awkward pa. Para tayo mga gate crusher lamang sa party. Mahinang bulong ko kay Dwayne habang nakaupo kami sa mesa na pangdalawahan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin namamataan si Cassandra, kaya nagsisimula na ako maboard. Umalis na lang kaya tayo at magtungo sa ibang lugar para naman hindi masayang ang costume natin. Ganting bulong ng kaibigan ko. Mukhang wala naman tayong mapapala sa pagpunta natin dito. Mabuti pa nga. Sang-ayon ko sa kanya. Magkasabay kaming tumayo sa upuan at akmang aalis na kami nang biglang lumapit sa amin si Cassandra habang nakaangkla ang braso ni Avan sa isang braso nito. Saglit akong natigilan nang makita ko ang binata, ngunit mabilis ko ring nahamig ang aking sarili. Bakit nga ba nakalimutan ko na maaaring mag-cruise ang mga landas namin ni Avan
dahil sigurado namang siya ang escort ng babae sa party ng ama nito. Mabuti naman at nakarating kayo sa party ng daddy ko, Ana. Akala ko hindi mo papansin ang imbitasyon dahil nahihiya ka makita si Evan na dati mong boss ngunit pinatalsik ka dahil sa pangat na serbisyo. Di ba, Evan? Nakangising sabi ni Cassandra na may halong pangiinsulto ang tono. Lihim kong naikuyom ang aking mga kamao. Gusto kong patulan ng babaeng to, ngunit pinigilan ako ni Dwayne. Naiintindihan ko kung bakit niya ako pinigilan. Ayaw niya makaagaw kami ng atensyon sa party na to, dahil alam niya na iba't ibang malalaking personalidad ang narito. Mayroong mga kakampi ng batas at syempre, hindi mawawala ang mga kaaway ng batas. Hindi man namin alam kung sino-sino sa mga bisita ang kaaway ng batas, ngunit natitiyak namin na mayroong ganitong tao sa party. Of course, ang mga tauhan na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho ay dapat alisin sa kanilang pwesto. Sang-ayon ni Evan kay Cassandra, ngunit tila napipilitan lamang itong sabihin ng mga salitang yon dahil hindi mo na ito nagsalita at nakatitig lamang sa akin. Cassandra, my daughter, kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Tinig ng isang lalaki mula sa aming likuran na walang iba kundi ang ama ni Cassandra na si Senator Carlos Sebastian. Nakangiting lumapit ito sa amin at partikular na tumitig sa akin. Nandito lamang ako kasama ang mga kaibigan ko, Dad. Matamis ang pagkakangiti na wika ni Cassandra. By the way, Dad, this beautiful woman is Ana Kagandahan, yung sinasabi ko sa iyo na dating bodyguard ni Evan. And this man beside her is her boyfriend. Nakangiting pagpapakilala niya sa amin ni Dwayne sa kanyang ama. So, ikaw pala ang madalas na kinukwento sa akin ng aking anak na napakagaling na bodyguard ni Evan. Matamis ang pagkakangiti na kausap sa akin ni Senator Sebastian. Sa sobrang tamis ng pagkakangiti niya, ay tila nakakatakot na yun sa aking paningin. Pakiramdam ko ay may demonyong nagtatago sa likuran ng mukha nito. Kung ang anak nga niya ay kayang pumatay ng tao, ay naniniwala ako na masigit pa ang kaya nitong gawin. It's my pleasure to meet you, Ana. Ako rin, Senator Sebastian. Mas ikinututuwa ko pong makilala kayo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Ngunit hindi ito plastic na ngiti lamang. Hindi naman po ako napakagaling na bodyguard dahil kung magaling ako ay hindi sana niya ako tinanggal ng ganun-ganun na lang. Mga palpak at bobo lang kasi ang taong inutusang pumatay kay Evan ng kung sino mang bobong nag-utos sa kanila. Dugtong ko pa, pagkatapos ay tinapunan ko ng masamang tingin si Evan at pailalim naman na sinulyapan si Cassandra. Nang muling ibalik ko sa senador ang aking paningin, ay huling-huli ko siya sa madilim niyang ekspresyon. At nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, ay bigla niyang binilik ang matamis na pagkakangiti sa kanyang mga labi. Hindi ko tuloy napigilan ng mapaisip. May tinatago kaya ang senador na to? Kaya biglang dumilim ang mukha niya sa akin nang sabihin kong para bang hindi niya ito nagustuhan. Totoo nga kaya ang aking iniisip na may nakatagong demonyo sa likuran ng kanyang mabait at palangiting mukha? At si Eva naman, hanggang ngayon ba'y hindi pa rin niya nahahalata na may masamang hangarin sa kanyang babaeng minamahal niya? Evan's point of view. Matinding pagpipigil sa aking sarili ang ginagawa ko para wag kong lapitan sina Ana at Dwayne na sweet habang nagsasayaw sa pinaka-dance floor. Palihim ko silang pinagmamasdad dahil natitiyak ko na isa sa mga bisitang narito ang mastermind sa pagtatangka sa buhay ko. Natitiyak ko na inimbitahan din ito ni Cassandra sa birthday party ng kanyang ama. Para kapag nagkaroon ito ng pagkakataon, ay muling isa sa katuparan nito ang kanyang plano. Lalo pat wala akong kasamang bodyguard ngayon maski isa. Ipapain ko ang sarili ko para lumabas sa liwanag ang taong yun. Pagdating ni Ana at Dwayne ay agad ko silang napansin. Napakaganda ng dalaga sa kanyang ayos, ngunit tila gusto ko siyang bitbitin palabas ng party at ikulong sa aking silid. Ayokong may ibang nakakakita sa kanyang kagandahan. Lihim na lamang akong napahugot ng marahas dahil pinagsisihan ko na inilis ko siya bilang bodyguard ko. Pakiramdam ko ay mali ang paraan na ginawa ko para protektahan siya. Dahil ngayon ay hindi lamang siya malayo sa akin, kundi pati na rin ang kanyang loob. I deliberately hurt her para magalit siya sa akin at hindi ako mahirapang alisin siya sa kanyang trabaho. Itinulak ko lamang siya palayo sa akin at mas inilagay sa panganib ang kanyang buhay. Kung hindi ko sana siya tinulak palayo sa akin, ay ako sana ang kasama niya ngayon sa party. At sana ay kasayaw niya ngayon at higit sa lahat ay sa akin lamang nakatuon ang kanyang buong atensyon. Ngunit pagsisihan ko man ang nangyari ay hindi ko na yun mababalik pa. Ang kailangan kong gawin ngayon ay bilisan na mahuli kung sino man ang nagtatangga sa buhay ko. Dahil baka tuluyang mawala sa akin si Ana. Lalo pat nobyo na niya ang kaibigan niya. Ngunit kahit nobyo niya si Dwayne ay hindi ako susuko.
Nararamdaman ko na may pagtingin pa rin siya sa akin nung nagtatrabaho pa siya sa akin. Kanina nang ipakilala ni Cassandra si Dwayne bilang boyfriend ni Ana ay gusto kong barahin ng kanyang sinabi. Ngunit magmumukha lamang akong hangal kapag ginawa ko yun dahil talaga namang nobyo ng dalaga ang lalaking yun. Naudlot ang palihim na pagsulyap ko sa dalawa nang makarinig ako ng mahinang pagtikim sa aking likuran. Nang lingunin ko kung sino yun, ay nakita ko si Cassandra sa aking likuran na nakatayo at nakatingin sa isang paras na nagsasayaw at kanina ko pa tinitignan. Ang sweet naman nilang dalawa. Hindi ka ba nagsiselos, Evan? Nanguhuling tanong sa akin ni Cassandra. Agad kong pinatigas ang mukha ko at sinigurado na hindi niya makikita sa mukha ko ang damdamin na gusto niyang makita. Bakit naman ako magsiselos, Cassandra? Wala naman akong gusto sa kanya. At kahit na sino pang lalaki ang maging kasayaw niya ay wala akong pakialam. Sagot ko sa kanya. Pagkatapos inilago ko ang baso ng alak na kanina ko pahawak. Liar. Kanina pa kita palihim na tinitignan, kaya kitang-kita ko ang selo sa mga mata mo habang palihim kang sumusulyap sa kanya. Nakangising saad ni Cassandra. Matapang na ito kung magsalita at wala na ang pagpapanggap na mahal niya ako sa kanyang boses. Sa bagay, ano pa ba ang dapat niyang ipagpanggap? Alam naman niyang alam ko na ang tinatago niya. Itago mo man ang pilit sa akin ang nararamdaman mo, ay alam kong may gusto ka kay Ana, Evan. May gusto ka sa dati mong bodyguard. Pero nagtataka ako kung bakit mo siya inalis sa trabaho niya. Gayong mahal mo naman siya. Ano ba ang pinaplano mo, Evan? Naningkit ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Naglakad ako palapit sa kanya at hinapit ang kanyang baywang palapit sa akin. Pasimple niya akong tinulak, ngunit hinuli ko ang isa niyang kamay at hinawakan ng mahigpit. Ikaw, Cassandra, ano ang plano mo? Ano ang plano ninyo? Bakit niyo pinagtatangkaan ang buhay ko? Nasaan ngayon ang peking Sylvia? At higit sa lahat, nasaan ang aking tita Sylvia? Magkakasunod kong tanong sa kanya sa mariing tono, ngunit nakangiti ang muka. Para hindi mahalata ng mga tao, lalo na ng mga kakampi niya ang ginagawa kong pagpapaamin sa kanya. At bahagya ko pa siyang isinayaw-sayaw habang nakangiti. Kaya sa mga mata ng taong nakatingin sa amin ay para lamang kaming normal couple na nagsasayaw sa saliw ng malamyos na musika. Bitawan mo ako, Evan. Nasasaktan ako. Mariin ang boses na sabi ni Cassandra. Baka nakakalimutan mo na nandito ka sa teritoryo ko. Baka nakakalimutan mo rin na may hawak akong ebidensya na magpapatunay na ikaw ang naglagay ng lason sa dessert na ginawa ni Ana. I'm sure kapag nalaman niya ang ginawa mo ay agad kanyang aarestuhin. Masisira ang pangalan ng daddy mo. Tatakbo pa naman siyang vice president sa halalan next year. Alam kaya niya mga pinagagawa mo? Bulong ko sa kanyang tenga. Siya nga pala, hindi ko pa nga pala na isa sa publiko ang ginawang panluloko ng pamilya mo sa akin. Pinaniwala nila ako na namatay ka na nang dahil sa akin. Para ano? Para habang buhay akong mag-guilty? O para hindi malaman ng mga tao na ang nag-iisang anak ng babae ni Senator Carlos Salvador ay nakipagtanan sa kanyang driver? Ano kaya ang iisipin ng mga tao tungkol sa inyong pamilya? Lalong-lalo na sa'yo. Huwag mong idamay ang daddy ko rito, Evan. Wala siyang kinalaman at wala siyang alam sa mga ginagawa ko. Madilim ang mukha na sagot sa akin ni Cassandra. Hindi ko maintindihan kung bakit nais mo kong mawala sa mundo, Cassandra. Hindi ka na nakontento sa panluloko mo sa akin at gusto mo pa akong patayin. Ano ba ang nagawa kong kasalanan sa'yo? At saka ano ba ang plano ninyo? At pinadalhan mo pa ako ng invitation kahit alam mong pinapahanap kita sa aking mga tauhan. Bakit pati si Ana pinadalhan mo ng imbitasyon? Sa halip na sagutin ang aking tanong, ay ngumiti ng makahulugan si Cassandra. Dahil hindi ako natatakot na mahuli mo, Evan. Kahit niloko ka namin ay tanging yun lamang ang kasalanan ni Daddy sa'yo. Mabait siya sa'yo at lalong-lalo na ang Daddy mo na kaibigang matalik niya. Kaya alam kong hindi mo agad isusumbong kay Daddy. At saka alam ko na may kailangan ka sa akin. Kaya mo ako pinapahanap, di ba? Pero sa halip na interrogate mo ako ngayon, ay bakit hindi mo hanapin ang babaeng mahal mo, Evan? Anong malay mo at baka huling sulyap mo na pala sa kanya kanina? Ani Cassandra. Pagkatapos ay nakangising sumulyap sa pinaka-dance floor kung saan nagsasayaw kanina si Ana at Dwayne. Napamura ako ng mahina nang makitang wala na ang dalawa sa dance floor. Iginala ko ang aking paningin sa paligid hanggang sa nakita ko ang nobyo niyang si Dwayne na nakatayo sa isang sulok at may kausap na isang lalaki. Ngunit hindi nito kasama ang dalaga. Biglang naitulak ko si Cassandra at walang paalam na iniwan ko siya para hanapin si Ana. Sa ginawa kong to'y kinumpirma ko lamang sa kanya ang kanyang hinala na may gusto nga ako sa akin dating bodyguard
ngunit wala na akong pakialam. May pakiramdam ako na may hindi magandang mangyayari sa dalaga ngayong nawala siya sa aking paningin. Anna's point of view. Habang nagsasayaw kami ni Dwayne sa gitna ng dance floor, ay nakaramdam ako ng ihi. Kaya mabilis akong nagpaalam sa kanya at magsi-CR lamang ako. Habang naghahanap ako ng taong maaari kong mapagtanungan, ay hindi sinasadyang nakita ko si Senator Salvador na may kausap sa cellphone niya. Akmang lalapitan ko siya para batiin ang happy birthday dahil hindi ko siya nagawang batiin kanina nang ipakilala sila ni Cassandra sa isa't isa. Ngunit bago pa man ako makarating sa kanya, ay biglang may lalaking halos kasing edad lamang niya ang lumapit sa kanya at nakipag-usap. Maligayang kaarawan, my friend. Hanggang ngayon ay wala ka pa rin kupas. Guwapo at matikas ka pa rin. Nakangiting papuri ng lalaki sa senador. Napahalakak naman ito ng malakas dahil sa papuri ng kaibigan. Hanggang ngayon ay magaling ka pa rin mambola, Abner. Kaya hindi ka napapalitan bilang mayor sa lugar niyo dahil magaling kang mambola. Sagot naman ito sa lalaking Abner ang pangalan at isa pala itong mayor. Isang malakas na halakak din ang sinugot nito sa senador. Usapang kaibigan lang naman ang kanilang topic at walang kahinahinala, kaya nagdesisyon na lamang akong umalis at pagpatuloy ang paghahanap ng CR dahil pakaramdam ko'y sasabog na ang pantog ko. Ngunit akmang tatalikod na sana ako nang marinig ko ang sinabi ng kaibigan ng senador. Siya nga pala, Carlo. Balita ko ay makakalaban mo sa pagka-vice presidente sa darating na butuhan ng matalik mong kaibigan na si Erman Villamor. Sa tingin mo ay may pag-asa kang manalo sa kanya? Nagpalingon-lingon ng senador na para bang ayaw nitong marinig ang sasabihin nito. Mabilis naman akong tumalikod para hindi niya makita ang mukha ko. Nang eksaktong may dumaan na waiter sa harapan ko, ay kumuha ko ng alak sa kanyang dalagdalang tray. At pagkatapos ay nagtanong ako kung alam ba niya kung nasaan dito ang CR. Agad naman niyang itinuro sa akin ang CR. Bagamat nakikipag-usap ako sa waiter, ay ang narito naman ang aking padinig sa magiging sagot ng senador sa tanong ng kaibigan niya. Nang masiguro na walang taong nakatingin sa kanila at nakikinig, ay tumawa ng malakas ang senador. Siya ang walang pag-asang manalo sa akin, Abner. Dahil sisiguraduhin ko na ako ang mananalo sa kanya sa halalang to. Ako ang magiging vice-presidente ng bansang to. At pagkatapos ay, ako ang susunod na presidente ng Pilipinas. Sagot ni Senator Sebastian sa kaibigan niya. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa sinagot ni Carlos Sebastian. Parang may pagbabanta sa kanyang tono nang sabihin niya yun. Para bang sinasabi niya, nakahanda siyang gawin ang lahat manalo lamang sa eleksyon. At kahit masamang paraan ay gagawin niya para lamang maabot ang kanyang mataas na ambisyon. Bigla tuloy akong kinutuba ng hindi maganda sa kanya. Umaandar ang pagiging pulis ko na mahilig mag-imbestiga ng mga bagay-bagay. Naisip ko na baka may kinalaman ng senador sa pagtatangka ng buhay ni Avan. Ngunit bakit naman buhay ng binata ang pagtatangkaan niya at hindi ang kanya magiging karabal sa eleksyon ng matalik niyang kaibigan? Ngunit balita ang magandang samahan ng dalawa. Hindi nagkakaroon ng labat ang pagkakaibigan nila kahit na magkalaban sila sa politika. Kung hindi nga lang nasa kanilang second honeymoon sa ibang bansa ang mga magulang ni Avan, natitiyak ko na dadalo ang mag-asawa sa birthday party ni Senator Sebastian. Naniniwala ako na ikaw ang mananalo at naniniwala rin ako na ikaw ang susunod na presidente ng ating bansa. Sabi naman ng kaibigan ng senador pagkatapos ay nagtawanan ng dalawa at sabay na pinagpingki ang kanilang baso ng alak bago iyon tinungga. Bago pa ako mapansin ng dalawa, ay nagmamadali na akong lumayo para maghanap ng banyo. Ngunit sa aking isipan ay nakaplano na ang gagawin ko. Bukas na bukas ay paiimbestigahan ko ang background ni Senator Salvador dahil baka siya ang nasa likuran ng pagtatangka sa buhay ni Avan. Lalo pat ama siya ni Cassandra na isa sa mga ginagamit ng kung sino mang taong yun para makalapit sa binata at makakuha ng impormasyon mula dito. Hindi nagtagal ay nahanap ko ang CR na tinuro sa akin ng waiter kanina. Nagmamadaling pumasok ako sa loob para ilabas ang bigat ng pantog na nararamdaman ko ngayon. Maganda ang CR sa bahay ng senador, parang CR sa mall ang style niyon. Siguro ay sadyang pinagawa ang CR na ito sa mga bisita at iba pa ang kanilang CR pang personal na gamit. Eksaktong tapos na akong umihi nang maramdaman kong may pumasok na ibang tao sa loob ng CR. Bigla akong nakaramdam ng panganib nang makarinig ako ng tila maingat na yabag ng kung sino man. Kung isang bisita ang pumasok ng CR, ay hindi ganyan ang kanyang yabag, na tila ba maingat na humahakbang para hindi makalika ng ingay, ngunit naririnig ko pa rin naman. Agad kong inihanda ang aking sarili para makipaglaban sa kung sino mang taong to na natitiyak kong ako ang sadya. Maingat kong inalis ang pagkakalak sa pintuan ng kinaroroonan ko
at nagtago sa gilid ng pintuan. Bawal magdala ng armas sa loob ng party ng senador, kaya iniwan namin ni Dwayne ang armas sa loob ng kanyang kotse. Ngunit kahit na wala akong dalang armas, ay kaya ko pa rin lumaban at ipagtanggol ang aking sarili sa mga taong nasa loob ng CR ngayon. Narinig ko na isa-isang binubuksan ng kung sino man ang bawat cubicle ng banyo. Inihanda ko ang aking sarili dahil ang pintuan ng kinaroroonan ko ang sunod ng bubuksan. Kasabay ng biglang pagtulak sa pintuan ng cubicle na kinaroroonan ko ay ang aking paglabas mula sa loob. Sinalubong ko ng isang malakas na suntok sa panga ang lalaking nabigla sa pagkalabas ko. Nang mapaatras ito ay bigla na lamang subugod sa akin ng isa pang lalaking kasamahan nito na sinalubong ko naman ng isang malakas na sipa sa kanyang sikmura. Bumalandra ito sa hamba ng pintuan palabas ng banyo. Mabuti na lamang at naisipan kong magsuot ng cycling short kanina, kaya hindi ako nag-aalala na baka masilipan ako habang nakikipaglaban sa kanila. Muling sumugod sa akin ang unang lalaki at inundayan ako ng hawak niyang patalim, ngunit agad akong nakaiwas. Nahawakan ko ang kamay niyang may hawak na patalim at agad kong binaliti papunta sa kanyang likuran. Pagkatapos ay tinadyakan ko ang likuran ng kanyang tuhod para mapaluhod siya sa sahig. Nangakmang susugod na naman sa akin ng kasamahan nito'y muli ko siyang sinalubong na malakas sa sikmura, kaya muli itong bumalandra sa pintuan. Dahil sa saglit kong pagkalingat, ay nagkaroon ng chance ang lalaking hawak ko para sikuhin ako. Nang mabitawan ko siya ay mabilis siyang tumayo at sinakal ako ng kanyang mga braso. Malakas siya at sobrang higpit ng pagkakasakal niya sa aking leeg, kaya medyo nahihirapan ako makahinga, pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Sanay ako sa man-to-man combat at sa ganitong sitwasyon, kaya hindi ako magpapatalo sa kanya. Nang makita naman ng isang lalaki na hindi ako makalaban, ay nagmamadaling sinugod niya ako. Ngunit hindi niya alam na yun ang aking hinihintay na pagkakataon. Ang lumapit siya sa akin. Inipon ko ang aking lakas at pagkatapos ay pabigla akong tumalon at sinalubong ng malakas na sipa ang panga ng lalaki na sa pangatlong pagkakataon ay muling bumalandra sa likuran ng pintuan palabas. Dahil naman sa puwersa ng ginawa kong pagsipa sa lalaki, ay napaatras at napasandal sa pintuan ng cubicle ang lalaking may hawak naman sa akin. Nang bahagyang lumuwag ang kanyang mga braso sa leeg ko, kinagat ko ng mariinang braso niya. Napasigaw ito ng malakas dahil sa sakit. Saka tuluyang lumuwag ang pagkakasakal niya sa akin. Sinamantala ko ang pagkakataong ito. Malakas kong inuntog ang likuran ng aking ulo sa kanyang muka. Pagkatapos ay magkasalitan ko siyang siniko sa kanyang tagiliran. At isang malakas na suntok sa kanyang leeg ang pinakawalan ko na siya naging dahilan para mawalan siya ng malay. Malakas yata ang pinagmamalaki kong killer punch. Dumaos-dos pababa ang lalaki at tulog na bumagsak sa sahig ng banyo. Nilapitan ko naman ang lalaking nakaupo at nakasandal lamang sa likuran ng pintuan palabas ng banyo na hindi na nagtangkap pang bumangon na para bang napagod na dahil palagi itong bumabalik sa pwesto na yun. Isang malakas na sipa sa mukha ang binigay ko sa kanya na bigla rin nakatulog. Inayos ko ang aking nagusot na damit pati na rin ang buhok ko. Pagkatapos ay tila walang nangyari na lumabas ako ng CR. Eksakto namang paglabas ko ng CR ay nakasalubong kong humahangos na si Evan na tila alalang-alala. "Ana, are you okay?" Agad niyang tanong sa akin. Kung ganoon ay para sa akin pala ang pag-aalalang nakalarawan sa mukha niya. Hindi para sa akin ang pag-aalala niya dahil bakit naman siya mag-aalala? Gayong wala naman siyang pakialam sa akin. "Nakikita mo ba na hindi ako okay?" Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay walang paalam na iniwan. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ko. Nang bigla akong may naalala, kaya huminto ako at nilingon si Evan na nakasunod lamang ng tingin sa akin. "Siya nga pala, Evan, pakitulungan naman ang dalawang lalaki na hinimatay sa loob ng banyo." Sabi ko sa kanya bago ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Alam ko na hindi ko na kailangan pang ipaliwanag sa kanya kung anong nangyari dahil natitiyak kong nahulaan na niya kung anong nangyari.